Isa ito sa mga love kong project dito sa Cavite. At etong developer na ito, masasabi ko sa kanila ay ang gagaling nilang gumawa ng bahay kasi talagang pinag-aralan nila yung floor plan distributions. Hindi nasasayang yung space nitong ating Athena model unit. Future homeowners and investors, Rog Camacho here, isang licensed real estate broker. At andito tayo ngayon sa Barangay Hugo Perez, Teresa Martires, Cavite, particularly dito sa Acropolis at Golden Horizon to feature a single detached unit with 3 to 4 bedrooms, 2 toilet and bath at isang parking lot. Walang iba nga po, yung ating Athena model unit. So dito sa Golden Horizon ay kompleto ang kanilang amenities. Meron silang swimming pool, may clubhouse, may basketball court at children's playground. At ang lahat ng bahay dito na ginagawa ay mga single unit. At isa pa, yung project nito ay napakalapit lang sa SM Teresa Martires. Malapit din ito sa SM Dasmariñas, Cavite. Sa school naman ay sobrang lapit ito sa Lyceum University of the Philippines. So we can guarantee that this project is absolutely flood-free and malayo din ito sa fault line. Sa mga future homeowners and investors natin na naghahanap ng bahay na tulad nito for around 40,000 pesos per month for a 3 to 4 bedrooms house and lot, then continue to watch this video. So dito sa ating Athena model unit, we have a minimum lot area of 112 square meter at ang kanyang floor area ay 90 square meter. So again, this house has provision for 3 to 4 bedroom, 2 toilet and bath at isang balcony with parking lot. So mamaya po, titignan natin kung gaano nga ba kaganda itong ating Athena model unit. Bago tayo pumasok sa loob, itutur ko muna kayo sa labas. So dito sa front ng ating model unit, we have around 4 by 4 meters wide, which is, ito po ay ideal sa ating mini garden or landscape area, no? Sa front ng bahay natin, para naman meron tayong konting halaman para presko pa din. Since ito nga po ay single detached unit, pakita ko sa inyo yung mga setbacks natin. So we have around more than 1 meter, ito siya, yung setback natin, hanggang dito. So, meron tayong bintana sa gilid. Meron tayo ditong lanay. Then, dito naman sa likuran, ay meron tayong setback na 2 meters. Ayan siya. So, itong bahay nito, no, ay napakaliwalas kasi marami tayong setback. So, ito siya. Ito na yung pinaka-setback natin. More than 1 meter ito. Ayan, parang isang dipa ko siya. Ayan. Hanggang dito sa ating parking lot. Ayan. So, yan yung kabuuan ng 112 square meter na lot area. So, ngayon naman po ay sisilipin natin kung gaano nga ba kalaki, no? Itong ating pinaka mismong bahay. So, ito yung sinabi ko sa inyo kanina sa intro ng video natin, no? Na talagang etong bahay na to ay sobrang love na love ko dahil hindi ko na, kumbaga, sobrang ganda ng floor distributions nito. So dito, pwede kang maglagay ng L-type na upuan. Tapos, aside from that, malalaki yung kanilang mga bintana. Ito siya. Ayan siya. Tapos meron din dito, bintana. Kaya mas maliwalas, no? Mas maluwag din tingnan kasi medyo mataas yung floor to ceiling height natin. Tapos, mas maraming bintana. So again, ito na siya. L-type na upuan. Tapos pwede mong ilagay yung TV dun sa side na to. Nang sa ganon, pag may bisita ka, at meron ditong kumakain, yan, sabay silang pwedeng manood ng TV dito. O, diba? So, this house is an open concept. Tapos dito naman sa area na to, ay dito natin matatagpuan or naglagay sila dito ng 6 seaters na dining table dito sa kanilang dining area. Tapos,
hindi mo na kailangang magbukas ng ilaw kasi we have this. Yan, sobrang laki ng sliding door natin papunta sa ating lanai area. So, ayan siya. Then, yun yung space natin, nakakaikot pa ako. Then, dito naman po sa side na to, ay dito natin makikita yung ating kitchen area. Na kung saan ay gusto niyo pong i-move itong kitchen area ninyo para mas lumaki pa yung itong dining area, pwede pa naman. Kasi meron pa tayong space dito sa likuran na nasa mga 2 meters ito. Hanggang dito siya. So, malaking bagay pa itong 2 meters by, I think this is 10 meters, no? Pwede mo siyang i-cover hanggang dito. The moment na makalipat kayo, pwede mo nang i-extend dito. Yan hanggang dito. Nang sa ganon, mas lumaki pa yung inyong dining area and kitchen area. So, isa pa sa pinakamaganda dito sa bahay na to ay meron siyang kwarto sa baba. Pag tayo ay medyo nagkaedad na, hindi natin kayang umakyat sa taas, meron tayo ditong naka-provision na, naka-ready na kwarto. At ito, hindi ito katulad sa ibang project na kwarto, basta lang kwarto na maliit, okay na yun. Ito talaga, double size na bed kasya dito sa kwarto na to. Ito siya. Yan, double size na bed hanggang dito. Yan siya. Hanggang dyan, Yan, pag ganyan. Tapos, maaliwalas din kasi meron tayong dalawang malalaking bintana. Eto yan siya. Tapos dito, nag-iiko pa yung boses ko. Tapos, mataas din yung ating floor to ceiling height. Then, eto, meron pa ditong space para sa inyong built-in na cabinet, guys. O, diba? Umiiko yung boses ko kasi nga po medyo may kalakihan talaga yung bahay. Tapos, pag gusto mo naman or pag kailangan mo naman ng CR, since andito nga yung ating, sabihin nating PWD room, isang step lang, andito na agad kanilang bathroom. So, sa kanilang bathroom, pakita natin. Ganyan na rin yung turnover, complete. Meron tayong shower area, water closet, and of course, yung ating lavatory. Ayan. So again, kitang-kita natin, this house is an open concept, maliwalas, malaki, walang nasayang na space, walang dead spot sa bahay na to. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Walang dead spot. Bawat space talagang sobrang namamaximize nila. Even yung kanilang stairs, wow! As in, wow, wow, wow. Kasi, ang liit lang ng kinain nilang space dito sa ilalim, Na, pwede pa naman natin din itong gamitin as storage area, yung ilalim natin. Okay, pagdating naman sa stairs natin, papunta sa taas. So, this is made of buhos, Tapos yung pinaka-steps natin ay solid na wood. Din dito nga pala sa stairs natin ay meron din tayong natural light, by this, itong mga naka-fix na window. Ito, pwede mo siyang i-open para makapasok yung hangin. Then, the rest po ng mga windows dun sa taas, naka-fix na yan. As well as din dito sa side na to. Kaya, pagdating mo sa taas ay maaliwalas na siya. Ayan. So dito, kaya ko siya nasabing 3 to 4 bedrooms kasi itong area na to, you can maximize this as additional room. Ito siya. Ngayon kasi ginawa nilang family room ito. So kung marami kayo sa bahay, pwede mo nang gawing isang kwarto ulit to. Tapos ito yung pintuan natin. Dito yung pintuan natin. Yan siya, pinakapintuan natin to. Tapos kwarto to. Imagine that kung gaano kalaking kwarto ito. Pag ginawa niyong kwarto, isang dipa. Tapos, yan, isang dipa at 1 meter. Ganun din dito. Tapos malalaki din yung bintana natin. So dito, ginawa lang nilang family area. Ngayon, kung gusto niyo po na may family area kayo sa taas, you can keep this space open. Otherwise, kung gusto niyo nga pong lagyan na ng kwarto, kung marami ka sa pamilya, then mas maganda i-kwarto mo na to. So by the way, ang turnover natin dito ay plain cement lang tayo dito sa taas. Nang sa ganon ay makapili kayo either vinyl tiles bang gusto ninyo, or yung ceramic tiles ba, or granite tiles. So yun yung purpose ng developer kung bakit they keep this second floor na cement
finish po. Na cement finish. Alright. So, next, ito naman yung ating master bedroom, guys. Kaya nga sabi ko, pag nagpagawa ko ng bahay na ibibenta, ang iniisip ko kaagad, ito yung gusto kong kunin na format, template, floor plan. Kasi, master bedroom pa lang, talagang wala kang binatbat sa laki. Grabe. Eto, bibigyan ko lang kayo ng idea kung gaano ito kalaki, no? Sa mga nanonood natin na mga OFW po na nasa ibang bansa. Hakbang ko ako, no? So, 1, 2, roughly this is 2.5. So, 2.5 yung buka niya, tapos yung haba naman nito ay 1, 2, 3, 4, 5. So, 2.5 by 5 meters po yung laki ng ating master bedroom. And yung floor to ceiling height niya, okay. Since ito nga po ay single detached unit, hindi po ito mainit kasi mayroon tayong bintana dito. So each room has 2 windows. Pagpasok dito ng hangin, lalabas sa kabila, pagbubuksan mo yung mga bintana po niya. Or vice versa, pagpasok ng hangin, ilalabas na rin dito. Unlike pag single attached ka, isang bintana lang. So medyo merong katagalan sa paglabas ng hangin. No? So mas maganda, mas maaliwalas pag dalaw yung bintana natin. Okay, so again, pwede mo ditong ilagay yung inyong kahit queen or king size na bed. Sure ako na magkasya dito. And meron pa rin kayong mga spaces dito in between. Dito sa side na to. Tapos yon yung pinaglalagyan ng ating videographer, dito mo ilagay yung inyong built-in cabinet. Guys, ang ganda ng project na to. Sobrang ganda ng bahay na to. So, next naman, okay, yung pangalawang kwarto din nila. Grabe. O, diba? Ang laki din na ito. So, doon kasi sa kanilang model unit, parang ginawa nila tong dalawang double deck na bed. Yan. Tapos, dito yung mga cabinet. Sayang lang kasi yung dress up natin na model house ay binili ng buyer natin. Ito yon yung katabi, kaya hindi na natin mapasok yung dress up model unit. But then, kitang-kita nyo naman kung gaano ito kalaki. So, susukatin ulit natin para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki yung mga kwarto natin. 1, 2, this is 2.5 again. Okay? So, same lang sila ng laki, ng lapad ng master bedroom. Titignan natin yung haba niya. 1, 2, 3. So, this is around 3.5. 2.5 by 3.5 guys. Kaya sobrang laki din na ito. Yan, isang dipa. Yan. Tapos yan, sobrang 1 metro. Isang dipa. 2 dipa. O, ayan. Para magkaroon lang kayo ng idea. So, dito din, even queen size na bed, double size up to queen size na bed, kasyang-kasya din dito sa area na to. And, meron pa rin tayo ditong space para sa inyong built-in cabinet. At isa pa, kung gusto niyo po kung marami pa po kayong gamit doon sa bahay, no? Dahil mataas na yung ceiling nito, meron pa doong area na yon, no? May box pa dito sa taas. Pwede mong ilagay dyan yung inyong mga luggage. O, di ba? Next naman, kung gusto mo namang ito pala, meron tayong toilet and bath pala dito, nakalimutan natin. So, yung ating toilet and bath o yung ating bathroom ay hindi siya located sa master bedroom or dito sa second room. Kumbaga, sineparate siya. Ito yon. Ang turnover natin, pakita natin. So, naka-tiles naman yan, painted, may shower area, water closet, and of course, yung ating lavatory. So, yung kulang lang talaga dito sa bahay na to, pag once na lumipat kayo, is yung tiles. Ngayon, kung ipapa-vinyl tiles mo ito, siguro sa mga 50,000 pesos, sobrang ganda na ng flooring ninyo dito. Then, kung gusto mo namang ipa-partitions ito, para mag-add kayo ng isang room, siguro gastos kayo ng mga 20,000 pesos or less. Or 20,000 pesos kasama na yung painting doon and yung pintuan, pati yung labor cost. Okay, so next naman nating pupuntahan is yung kanilang balcony. Yan.
yung additional space. Baga, aside from our dining area, living area, and mga rooms, meron pa tayong pwedeng puntahan sa bahay, which is yung ating balcony. Eto siya. O, diba? Yan. Para mabigyan ulit kayo ng idea kung gaano ito kalaki. 1, 2, 3. So, nasa mga 3.5, something like that. Then, yung ano naman niya, haba niya, 1, 2, 3, 4. Yan. Nasa mga 4 meters. Roughly estimate lang po yun, no? Roughly estimate. Para lang po magkaroon kayo ng idea kung gaano ito kalaki yung ating terrace. Future homeowners and investors, ito na yung updated price for our Athena model unit this year 2025. Yung lot area ay 112 square meter at ang kanyang floor area ay 90 square meter. So this house is provision for 3 to 4 bedrooms, 2 toilet and bath, isang parking lot with balcony. So yung price natin 6,588,011 pesos. Then, yung ating down payment through bank financing is 1,317,602. Bawasan natin ng reservation fee na 30,000 pesos at yung matitira doon is yun yung i-divide natin for 24 months nang walang interest. Then, yung inyong monthly down payment for 24 months nang walang interest through bank financing is 35,766 pesos for 24 months. Then, yung ating remaining balance na 5,270,000 is eto, yung ilo-loan natin through bank for 20 years. Yung ating monthly amortization is 44,083 pesos. Then, you can own this beautiful single detached unit here at Barangay Hugo Perez, Tres Martires, Cavite. Para naman sa ating mga future homeowners and investors na gustong i-avail ito through Pag-ibig Financing, pwede rin naman. Yun nga lang, medyo may kataasan yung kanilang down payment. So sa Pag-ibig Financing naman, yung price natin ay 6,588,000 pesos and 11. Then yung kanyang down payment is medyo mataas, nasa mga 2,239,000 pesos. Then, bawasan natin ang reservation fee na 30,000 pesos. Tapos yung monthly down payment niya for 24 months, for 36 months, is 61,386. Then, yung ating monthly amortization to Pag-ibig for 30 years, sobrang baba na. Siyempre, dahil nag-down payment tayo ng 2.2 million pesos. So, yung price, yung monthly amortization is 26,771 pesos na lang. For more details about this project, trippings and reservation, please dial this number na ipa-flash namin sa screen. And again, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. Thank you so much for watching and God bless.